kabrigada, makakasama na ho natin si Lieutenant Colonel Attorney Mariano Lucban, ang hepe po ng Surigao City Police Station. Hinggil nga ho dito sa nangyaring kahapon operasyon na pagkaka-aresto kay Dato Adlaw at kay Bay Lourdes. Magandang umaga po, Colonel. Welcome po sa Tira Brigada. Kasama ho ninyo, Brigada Gab at Brigada Haji. Good morning po. Morning, Colonel. Good morning po, sir, og sa tagapakinig nitong radio station. Ayan, unang-una po, pwede ho bang pakikwento ho sa amin ito pong nangyaring operation ho natin kahapon at ilan ho ba yung kabuuan ng mga naaresto ho natin ng mga kasamaan ho ni Dato Adlaw? Opo, sir, kahapon po, sir, nag-serve kami ng warrant of arrest doon sa grupo ng Federal Tribal Government of the Philippines. Kasama namin yung PNP Special Action Force, pati yung CIDG, saka yung ibang unit ng PNP dito sa Surigao del Norte. So, ang legal na basehan po namin, sir, pag sa operation kahapon is yung inisyo na warrant of arrest ni Judge Maureen Chua ng NTCC branch to ng Surigao City for the crime of usurpation of authority. So lahat po, sir, lahat po ng akusado na nakasulat doon. So nandun po, sir, sa loob ng federal compound. So in totality po, sir, yung nahuli namin ng CIDG kahapon kasama yung Special Action Force saka yung Mobile Force Company is nasa 21 po, sir, kasama doon si Georgito Santisas or si Dato Adlaw, pati si Bay Lourdes Infante saka yung asawa ni Dato Adlaw na si Esther Santisas in others. So almost all po, sir, 21 lahat yon na akusado na nahuli. And then may mga minors po kami, sir, na na-rescue. Kasama namin yung taga City Social Welfare and Development Office ng Local Government Unit of Surigao City. Siyam po yun, sir, na minor na bata. Tapos may dalawang breastfeeding mothers. So yung mga minors po, sir, saka yung breastfeeding mothers, ando na po, sir, sa custody ng ng CSWD o ng LGU Surigao City. And kagabi dun po, sir, na turnover na nakomit na namin lahat sa Surigao City Jail dito sa Barangay Silop, Surigao City, lahat ng akusado na nahuli. Okay. Sir, para ho sa kaalaman ng lahat, kasi dito ho sa amin sa Metro Manila, medyo hindi ho namin alam kung ano ho ba talaga yung ginagawa ng Federal Tribal Government of the Philippines. May na-research ho kami, pero pwede ho bang pakikwento? Ano ho ba yung nature ng grupo na ito? Kasi ang nakarating ho sa amin dito, may ginagawa raw ho na pagpapadlock sa mga establishments kapag hindi raw ho nagbabayad ng buwis. Pwede ho ba pakikwento sa amin, sir? Ano po bang ginagawa ng grupo na ito? Opo, sir, yung grupo naman po na yan, sir, nag-exist na yan siya dito sa Surigao City kahit hindi pa ko yung chief of police. I think mga since 2016 or 2018, in the guise ng religious organization, yun yung talaga nila. Tapos, nagkaroon lang sila ng illegal activities noong January 24, 2025, nung nag-i-insist sila na dapat magbayad sa kanila ng buwis kasi sabi nila, part daw ng ancestral domain yung Surigao City, yung Surigao del Norte, saka yung buong Pilipinas. Yun yung claim nila. Ngayon, yung mga negosyante naman, pinagpapadalahan pala nila ng mga letter ng Federal Tribal Government of the Philippines na sa kanila na magkuha ng business permit. So, nung nag-refuse po sila, sir, yung mga negosyante, so yun na yung kinandak nila, nagkandak sila ng padlock operation. Actually, lang naman po, sir, may dalawang medium business establishment saka yung dalawang maliit. So in totality, 4 po yung napalitan. Actually, napalitan ng padlock yun, sir. Hindi talaga totally na ipinadlock yung van. Kasi madaling araw naman nangyari ng January 24. So dahil po doon, sir, nung hinabol namin siya at din dahil sa illegal activities nila, yun, pinayla namin sila ng sari-saring mga complaints sa City Prosecutor's Office. Okay. Attorney, Colonel, kayo po isang abogado rin po. Paki-explain nga po kung hanggang saan lang ba yung saklaw ng ancestral domain. Kasi di ba, meron naman ho tayong mga inirerespeto na siguro palagay na ho natin yung mga panuntunan ng ating mga kapatid na mga tribal leaders o mga tribal organizations. Kasi alam ko sa Mindanao, marami ho tayong mga kapatid na may mga sariling samahan o organizations po. Pero hanggang saan ba yung sakop ho nun? At saka yung pagbubuwis sa mga establishmento, legal ho ba yun? Kumbaga nasa batas po ba na pwede ho silang maningil ng buwis
sa mga establishmento bilang sila ho ay may mga samahan, ika nga? Wala po doon, sir. Wala po doon sa batas natin ang maningil sila ng buwis kasi only the national government or the Republic of the Philippines ang ina-allowed na maningil ng buwis sa mga tao or even sa mga negosyante natin. So, para malaman din ng mga tao yang kung may mga doubt sila pagdating diyan sa EPRA law, yung NCIP naman kasi natin, sir, mayroon naman silang master list kung sino yung mga authorized or legitimate na mga indigenous people organization or yung mga grupo ba. Hindi ito sa Caraga po, sir, per kuan ng NCIP region natin. 6 lang talaga dito sa Caraga region ang nag-i-exist na or legitimate na IPs. 4 lang po yan, sir. At dito sa Surigao del Norte, ang kinikilala lang talaga dito na Indigenous People Organization or grupo, itong IP tribe, itong sir, itong Mamanwa tribe. Opo. No more no less, yan lang po, sir, ang nag-i-exist. Wala pwedeng mag-ibang claim. At yung grupo nila na yan, ni Dato Adlaw, tagko na yan ng NCIP Caraga region na hindi siya legitimate. Okay. Okay. So, Pero masingit ko lang, sir, di ba sabi ho ninyo meron po kayong 21 na mga na-aresto at na-rescue. Ito na ho ba yung kabuuan ng grupo? O meron pa ho mga ilan na hindi naman po inaresto dahil wala pong warrant, hindi po kasama sa warrant? Yung minor po, sir, saka yung 2 breastfeeding mother, hindi yun inaresto. Turn over natin yun sa City Social Welfare Development Office ng LGU Surigao. Yung 21 po, sir, yun po lahat yung nasa warrant na nahuli natin. Opo, so lahat na ho ng membro yun. Hindi pa po, sir, kasi yung iba may mga naunang nag-surrender. So, before na ilabas yung warrant, nakaalis na doon sa compound. Kaya nag-coordinate na kami doon sa Surigao del Sur Police Provincial Office sa Davao de Oro para ipadala namin yung kopya ng warrant kasi umuwi naman sila doon sa lugar nila, sir. Eh, sabi ko, ibang usapan yung nakomit nila yung crime, tapos ibang usapan din yung nag-surrender sila. Hindi naman natin ma-deny na nakomit na nila yung crime before sila umalis ng compound. Liable pa rin sila sa revised penal code natin. Opo. Kaya ko ho natanong, Colonel Attorney, kasi meron bang mga officials itong grupo na ito, itong Federal Tribe Government of the Philippines? Kasi halimbawa, nahuli nga natin itong sina Dato Adlaw at saka si Bay Lourdes. Pero parang meron pang next in line o kanang kamay itong si Dato Adlaw na hindi naman na-aresto. So ibig sabihin, pwedeng magtuloy pa rin ang operasyon ng grupo nila, hindi mapipila yung mga ginagawa nilang allegedly na mga activities ho dyan sa inyong lugar, Colonel. Wala na po yan, sir, kasi sila na yung pinakahi dito sa Caraga region ang kiniklaim nila kasi regional chieftain ang tawag kang Bay Lourdes Infante tapos under niya si Dato Adlaw. Oo. So mayroong isang mas mataas sa kanya, nakalimutan ko yung kanya pero wala siya dito, sir. I think Dato Higay Unon yung pagkakanon. Pero wala na yan siya dito, sir. Matagal nang wala yon dito. Hindi siya nag-exist dito sa Caraga region but some part ng Pilipinas, I think in Region 11. Okay. Attorney Colonel, ano yung ginagawa o pinagagawa nila sa mga minor de edad? Yung mga minor de edad naman po, sir, mga anak talaga nila nandoon sa loob. Kasi dinala naman nila yung ibang member ng pamilya nila. Okay. Yun yung member ng family nila, sir, yung may yung Federal Tribal Government of the Philippines, may member sila din, yung pamilya ng member nila dinala doon sa loob. Kasi ang promises naman ng leader nila si Dato Adlaw na maraming pagkain sa loob, pero ang totoo wala. Okay. So marami na hong nabiktima itong grupo ho nila, Colonel. Ibig sabihin kasi 'di ba, nagpapadlock ho sila ng mga establishmento. Ibig sabihin, naniwala sila or kumbaga ni-recognize nila yung claim nila na dapat magbayad ng buwis sa kanila dahil authorized sila. Kumbaga hindi sila saklaw ng ating tax laws. Yung nangyari po kasi, sir, yung ibang member na kasama doon sa Operation Padlock na tagtawag nila, hindi nila alam na may ganong activity na gagawin si Dato Adlaw kasi ang allegation po sa kanila, sir, yung ibang mga member doon, especially yung mga naunang umuwi, na mayroong job hiring dito sa Surigao City na ang sweldo, sir, umabot ng 18,000 to 50,000.
sino mang mahirap na pamilya ang hindi maiingganyo sa gano'n na promises ng isang leader. So ang ginawa ng pumunta talaga ng Surigao City only to find out na ang gagawin sa kanila, magbabantay doon sa compound as tribal guard. Hindi nila ini-expect na magkakaroon ng gano'n na operation. Okay. Okay. So sa ngayon po, sir, ano na hong status itong sina Datu Adlaw at Bay Lourdes? Ibig sabihin ho ba yung mga kaso ho nila, ano ba to, bailable ba yan? Meron bang plano na magsampa ng piyansa? Ano hong mangyayari dito? Ano pong next, Colonel? Yang kaso po nila, sir, isa lang po yan sa 12 na kaso na ipinail ko sa kanila. Okay. Yung usurpation of authority. Yung usurpation of authority na unang nilabasan ng warrant of arrest, ang bill nun is 30,000 each. Pero sa per assessment namin, walang capability na mag-bill yung mga tao. Tapos yung 11 na kaso po, sir, may 6 na kaso doon na non-bailable yun. Especially yung qualified trafficking in person, saka yung 2 counts ng large-scale illegal recruitment at the same time yung multiple violations sa cybercrime law of the Philippines. Okay. Okay. Siguro ang huling tanong ko, Colonel, ano yung maipapayo ninyo sa mga kabrigada ho natin na kumbaga naiengganyo sa mga ganitong klase ng sistema at saka siguro po, yung yung mga napapaniwala po na sila ay mga lehitimo, sila po ay mga otorisado at sila dapat yung paniwalaan. Kumbaga yung bang mga kababayan natin na siguro kakailanganin ho natin ng konting education o kumbaga information campaign. Opo, sir, ang gagawin nila pag may mga ganyan na mga i-report nila sa authority, sa mga government authorities natin. Kasi pareho niyan yung itong nangyari. Nagpakilala ng mga tribal, alam nila na may nag-exist na ganito pero hindi nila ni-report sa government natin. So ang nangyari, kasi ang claim doon, kasi ang promises nila aside doon sa trabaho, mabibigyan sila ng lupa. Wala naman na gano'n wala naman na gano'n niya na dito sa atin sa Pilipinas. So lahat naman dito binibili natin. So wag tayong masilaw sa mga gano'n na mga promises. Kasi yan ay malinaw na panlilin lang doon sa mga tao kasi kalimitang binibiktima nila, sir, yung medyo mababa yung educational attainment. So per assessment namin doon. So dahil nga sa kahirapan, hindi naman natin masisi yung tao kung bakit nagkaganon na nakasama sila doon. Pero yung iba naman doon, sir, na member is in good faith talaga na trabaho lang talaga yung intention nila, hindi yung gano'n na mag-involve sa illegal activity. Okay, sige. So panghuli na lang po siguro, dito po sa patong-patong ho na kaso ho na isinampa ho ninyo, yung ilan non-bailable pa. So kumbaga ba safe to say o kumpiyansa ho ba kayo na airtight itong kaso ho natin laban po dito sa kina Datu Adlaw? Yes, sir, I am very confident about dun sa mga criminal complaints na ipinail ko sa City Prosecutor Office. Actually, ang kondol, sir, 5 na yung nakuha nandun na found out ng fiscal na may probable cause. Ayun. So possibly ngayong araw or sa next week may lalabas na naman ng mga additional warrant of arrest against sa kanila. Ganun. Okay. Meron na ho bang mga nakaset na hearing at may nakausap na ba ho tayo na mga naging biktima nito noon na pwede hong tumulong pa sa case build-up po natin kina Datu Adlaw? Apo, sir, mayroon naman po, sir, na mga complainant. Okay, sige. Okay. With that, daghang kayo salamat, Colonel Attorney Amping Madia. Apo, sir, thank you very much, sir. Daghang salamat, sir. Salamat po. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Guard C Plus with Zinc Capsule. Always protektado ang kalusugan.